Huwag kang mag-alala, attorney. Burado na ang lahat ng ebidensya. Alam nating lahat na may diferensya ang preno ng sasakyang yon bago pa man lumabas ng garahe. Pero sino ba ang maniniwala na mayapa na ang asawa ni Victoria at ang kapatid ko? Masyado siyang lunod sa sarili niyang luha para makita ang katotohanang nasa harap na niya. Hayaan mo siyang isipin na isang trahedya ang lahat. Sa huli, ang kumpanya pa rin ang panalo at ako ang may hawak ng renda. Victoria is too weak to lead. She's just a grieving widow now, a decorative figurehead in her own empire. Ang boses ni Eduardo ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng pasilyo. Bawat salita niya ay parang latay na humahagupit sa pandinig ni Victoria. Sa likod ng pintong nara, nakatayo si Victoria, naninigas, tila isang estatwa ng pighati na biglang nabuhay upang harapin ang isang mas masakit na kamatayan. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang dala ang isang maliit na mangkok ng tinadtad na prutas, ang paboritong merienda ni Sofia. Buong tiyaga niya itong inihanda. Hinihiwa ang bawat piraso sa hugis ng mga bituin. Umaasang kahit paano ay masilayan ang munting natangiti sa labi ng kanyang anak na 3 taon nang hindi nagsasalita. Ang pag-ibig ng isang ina ay nakasalin sa bawat hiwa ng prutas, isang tahimik na panalangin para sa paghilom. Ngunit sa isang saglit, ang pag-ibig na yon ay naging lason. Nalaglag ang maliit na mangkok mula sa kanyang mga kamay. Walang ingay na sumabog ang porselana sa makapal na karpet, ngunit para kay Victoria, ang pagbagsak na yon ay mas malakas pa sa pagsabog ng gulong sa gabing nawala ang kanyang asawa. Ang mga piraso ng prutas ay nagkalat sa sahig, tila mga pangarap na dinurog ng taong itinuturing niyang huling sandigan. Naramdaman ni Victoria ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang invisible na kamay, tuyot at mahapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at luraan ang mukha ng kanyang kuya. Ngunit ang kanyang katawan ay tumangging sumunod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng bawat pintig ng matinding kirot. Ang mundo, na dati nang madilim, ay tila tuluyan ng lumubog sa isang pusikit na kawalan. Paano nagawang itago ng kapatid na kalaro niya noong bata pa sila ang ganito kademonyong lihim? Ang yaman ba ay mas matimbang kaysa sa dugo? Sa gitna ng kanyang pagguho, pilit niyang hinila ang kanyang mga paa palayo sa pintong iyon. Hindi niya kayang harapin si Eduardo sa pagkakataong ito. Baka mapatay niya ang sariling kapatid. Tinahak niya ang daan patungo sa security room, ang tanging lugar kung saan maaari siyang mag-isa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga monitor. Doon, sa gitna ng 12-12 ng mga screen na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon, nahanap ng kanyang mga mata ang isang imahe na lalong nagpatigil sa kanyang mundo. Sa screen na nagpapakita ng likod ng hardin, sa ilalim ng malaking puno ng nara, nakita niya si Sofia. Nakaupo ang bata sa kanyang wheelchair, ang mga matang dati walang buhay ay nakapako sa mga aninong gumagalaw sa pader ng gazebo. Doon, ang bagong hardinero na si Thomas ay gumagalaw. Gamit ang kanyang mga kamay at isang lumang lampara, bumubuo si Thomas ng mga anino ng ibon, aso at mga bituin. Narinig ni Victoria ang isang mahinang tunog mula sa speaker ng monitor. Isang hagik-hik, ang boses ni Sofia. Ang tunog na matagal na niyang pinangungulilaan ay nanggagaling sa hardinerong halos 1 linggo pa lang nilang kasama. Ngunit hindi lang ang tawa ng anak ang nagpagulantang sa kanya. Nang tumalikod si Thomas upang ayusin ang lampara, nakita ni Victoria ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag. Ang mga pilat sa gilid ng noo nito, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga balikat, at ang kakaibang teknik ng paggawa ng mga anino na tanging isang tao lang ang nakakaalam. Bakit? Ang tanging naibulong ni Victoria sa hangin. Bakit ikaw?
Bakit ang taong sinabi nilang pumatay sa asawa ko ang tanging nakakapagpangiti sa anak ko? Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumalamon sa kasalukuyan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga dahon, lumilikha ng isang malungkot na simponya sa katahimikan ng gabi. Nakatitig si Victoria sa monitor. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa pagitan ng puot sa kapatid at pagkalito sa taong nasa hardin. Sino ba talaga ang dapat niyang katakutan? Ang kaaway na kasalo niya sa hapag o ang estrangherong nag-aalaga sa kanyang mga halaman? Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan, tila isang matulis na karayom na ayaw bumitaw sa kanyang puso. Hanggang saan ang kayang itago ng isang anino bago ito tuluyang lamunin ng liwanag? Vicky, kailangan mong magpahinga. Hayaan mong ako na ang bahala sa kumpanya habang inaayos mo ang sarili mo. Ginagawa ko lang naman ito para sa inyo ni Sofia. Ang boses ni Eduardo ay punong-puno ng pekeng pag-aalala. Isang matamis na lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Victoria. Nakaupo si Victoria sa harap ng kanyang malaking lamesa sa library. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mga dokumentong inilapag ng kanyang kuya, mga kasulatang maglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Eduardo. Kung hindi niya narinig ang pag-uusap kanina, baka naniwala pa siya. Baka nagpasalamat pa siya sa kabutihang loob nito. Tumingin si Victoria sa mga kamay ni Eduardo. Ang malilinis at mapuputing daliri nito na ngayon ay may hawak na mamahaling panulat. Iniisip ni Victoria kung paano nagawa ng mga kamay na yon na manipulahin ang katotohanan, kung paano nito nagawang itulak ang kanyang asawa sa kamatayan at ang kanyang anak sa isang buhay na walang boses. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na isaksak ang panulat na yon sa palad ng kanyang kapatid, ngunit pinigil niya ang sarili. Kailangan niyang magsuot ng maskara, gaya ng ginagawa ni Eduardo sa loob ng maraming taon. Salamat kuya, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pilit na sagot ni Victoria. Ang bawat salita ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan na mahirap lunukin. Napilitan siyang ngumiti, isang tuyot at malamig na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumango si Eduardo, halatang nasisiyahan sa kanyang nakitang kahinaan. Matapos ang ilang sandali ng pagpapaalala tungkol sa kanyang kalusugan, lumabas na rin ang kanyang kapatid mula sa silid. Nang marinig ni Victoria ang tunog ng pagsara ng pinto at ang papalayong mga hakbang ni Eduardo sa marmol na sahig, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot na pilit niyang ikinulong sa loob ng ilang minuto. Tumayo siya at lumapit sa bintana na nakaharap sa malawak na hardin. Sa ibaba nakita niya si Thomas. Ang hardinero ay abala sa pag-aayos ng mga halamang ornamental malapit sa gazebo. May kung anong payapa sa bawat galaw nito, isang katahimikang kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa loob ng mansyon. Hindi na nakapagpigil si Victoria. Kailangan niyang makumpirma ang lahat. Lumabas siya ng mansyon. Dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Habang papalapit siya kay Thomas, napansin niya ang pag-iingat ng lalaki sa isang maliit na punla na tila malapit na mamatay. Ang mga daliri ni Thomas na dati humahawak ng scalpel upang magligtas ng buhay ay maingat na naglalagay ng pataba sa lupa. Tila bawat hawak niya ay may kasamang panalangin. Mabubuhay pa ba iyan? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Napatigil si Thomas, ngunit hindi agad tumingala. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa bago dahan-dahang tumayo at hinarap ang kanyang amo. Ang mga halaman, ma'am, ay parang tao rin. Hanggat may buhay pa ang ugat, may pag-asa pang bumangon. Kailangan lang silang alisin sa lugar na lumalason sa kanila. Tumitig si Victoria sa mga mata ni Thomas. May lalim doon, isang balon ng pighati
na pilit itinago sa likod ng simpleng uniforme ng isang trabahador. Paano kung ang lason ay nasa paligid na nila simula pa noong una? Paano kung ang mga taong nagtatanim sa kanila ang siya ring dahan-dahang pumapatay sa kanila? Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga dahon at ang malayo at mahinang huni ng mga ibon. Tila may mensaheng ipinaparating ang mga mata ni Thomas na hindi kayang bigkasin ng kanyang labi. Isang pagkilala, isang babala, o marahil ay isang hiling para sa hustisya. Kung ganun, ma'am, kailangang maging matapang ang halaman na baguhin ang sarili niyang lupa. Mahinang sagot ni Thomas bago ito muling yumuko upang ituloy ang kanyang trabaho. Napako si Victoria sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Thomas ay tumagos sa kanyang puso. Alam niya, hindi lang tungkol sa halaman ang pinag-uusapan nila. Sa sandaling iyon, isang matinding determinasyon ang sumiklab sa loob niya. Hindi na siya magiging biktima. Kung kailangang sunugin ang buong imperyo upang malinis ang lupang kinatatayuan ni Sofia, gagawin niya. Ngunit ang hindi alam ni Victoria, sa loob ng mansyon, sa security room na iniwan niya kanina, ay naroon si Eduardo. Nakatayo ang kanyang kapatid sa harap ng mga monitor. Tinitingnan ang log ng system. Ang kanyang mukha na kanina'y punong-puno ng pag-aalala ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na ngiti. Nakita ni Eduardo na may pumasok sa system history kagabi at tiningnan ang mga file ng camera footage sa library. Ang eksaktong oras kung saan naroon siya at ang kanyang abogado. Dahan-dahang hinawakan ni Eduardo ang mouse at muling pinanood ang recording ng kanyang pag-uusap. Pagkatapos, inilipat niya ang kamera sa labas kung saan makikita si Victoria na kausap ang hardinero sa gitna ng halamanan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong plano. Masyado kang mausisa, Vicky, bulong ni Eduardo sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa imahe ng kanyang kapatid sa screen. Sana ay nanatili ka na lang na bulag. Dahil ngayon, baka kailanganin ko ring putulin ang ugat mo bago mo pa masira ang lahat ng itinanim ko. Kinuha ni Eduardo ang kanyang telepono at may tinawagan. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa board meeting bukas at tawagan mo ang security. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa hardinerong yan. Ngayon din, ano ba namang klaseng bata ito? Napakatahimik, parang walang buhay. Victoria, sinasabi ko na sa'yo, ang batang ito ang nagdala ng malas sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala ang asawa mo. Siya ang dahilan kung bakit tila gumuho ang swerte ng mansyong ito. Ang tinig ni Doña Clarita ay tila hiwa ng patalim sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa gitna ng veranda. Suot ang kanyang mamahaling bestido na tila hindi kayang itago ang kapangitang nagmumula sa kanyang kalooban. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng venom. Bawat kumpas ng kanyang kamay na may suot na naglalakihang diamante ay tila naglalayong saktan ang damdamin ng sino mang makarinig. Sa sulok ng beranda, nakayuko si Sofia. Ang maliliit na kamay ng bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang manika. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagsumamo. Para kay Doña Clarita, ang katahimikan ng bata ay hindi isang sugat na dapat gamutin, kundi isang kasalanan na dapat parusahan. Naramdaman ni Victoria ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang diktahan ni Clarita ang kanyang buhay dahil sa utang na loob. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak, tila may isang kadena na naputol sa loob ng kanyang puso. Tama na, Clarita. Mariing sabi ni Victoria. Hindi siya sumisigaw,
Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na upang patigilin ang matanda. Lumapit siya kay Sofia at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ng kanyang anak. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko sa harap ko. Walang kinalaman si Sofia sa trahedyang nangyari. At hinding-hindi ko papayagan na gawin mo siyang scapegoat sa mga pagkakamaling hindi naman niya gawa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Clarita. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganito ni Victoria. Aba, natuto ka na ring lumaban ngayon? Nakalimutan mo na ba kung sino ang kumupkop sa iyo noong wala ka pang pangalan? Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka nasa lansangan ka pa rin hanggang ngayon. Hinding-hindi ko nakakalimutan ang utang na loob ko, Clarita. Pero hindi kasama sa utang na yon ang kaluluwa ng anak ko. Sagot ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matanda. Walang bahid ng takot. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng hagdanan ng beranda, nakatayo si Thomas. Hawak niya ang isang pruning shear, tila abala sa pag-aayos ng mga gumamela. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa nagaganap na eksena. Nakita niya ang panginginig ni Sofia. Nakita niya ang lupit sa mukha ng matandang babae. Hindi niya kayang manatiling tahimik habang nakikita ang batang iniligtas niya noon na muling pinapatay ang loob. Dahan-dahang lumapit si Thomas. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may layunin. Huminto siya sa pagitan ni Victoria at ni Doña Clarita, na tila isang pader na naghihiwalay sa biktima at sa mapangapi. Pasensya na po sa istorbo, senyora, mahinahong sabi ni Thomas, ngunit may awtoridad sa kanyang tinig. Kailangan ko lang pong ilipat ang mga halamang ito dahil masyado nang mainit ang sikat ng araw dito. Maari po bang ilayo muna ang bata rito bago siya mahilo sa init? Tiningnan ni Clarita si Thomas mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay namimilog sa dumi at pandidiri. At sino ka namang hampas lupa ka para makisali sa usapan namin? Isang hamak na hardinero lang ang lakas ng loob mong magdikta mo. Hindi natinag si Thomas. Tiningnan niya si Sofia at bahagyang ngumiti. Isang maliit na galaw na tila nagbigay ng proteksyon sa bata. Trabaho ko lang po ang siguraduhing maayos ang lahat dito sa mansyon, kasama na ang kaligtasan ng mga naninirahan dito. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, binitawan ni Sofia ang kanyang manika at mabilis na lumapit kay Thomas. Ang maliliit niyang kamay ay kumapit sa laylayan ng kupasing polo ng hardinero. Itinatago ang kanyang mukha sa likod nito. Para kay Sofia, ang taong ito na nagbibigay ng buhay sa mga anino ay mas ligtas kaysa sa sarili niyang lola. Ang tagpong iyon ay tila isang malakas na sampal kay Doña Clarita. Ang makitang mas pinagkakatiwalaan ng kanyang apo, ang isang katulong kaysa sa kanya, ay isang malaking insulto sa kanyang pride. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo si Thomas. Victoria! Tingnan mo ang ginagawa ng taong ito. Nilalason niya ang isip ng anak mo. Hindi ko papayagan na ang isang maruming trabahador ay maging malapit sa kadugo ko. Sigaw ni Clarita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Paalisin mo ang lalaking yan ngayon din. I'm telling you, Eduardo will hear about this. Walang puwang ang basurang yan sa mansyong ito. Nakatayo lang si Victoria, nakatingin sa kanyang anak na nakakapit kay Thomas. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi na ibigay ng yaman o ng kanyang sariling pamilya kay Sofia. Ang pakiramdam ng tunay na kaligtasan. Hinarap ni Victoria si Clarita. Ang kanyang mukha ay tila bakal sa katigasan. Si Thomas ay mananatili rito dahil ako ang nagpapasweldo sa kanya. Kung gusto mo itong ireklamo kay Eduardo, gawin mo. Pero hanggat ako ang nakatayo sa mansyong ito, walang aalis na hindi ko gustong paalisin. Tumalikod si Victoria at marahang hinawakan ang balikat ni Sofia. Hudyat upang pumasok na sila sa loob. Iniwan nilang nakatayo si Doña Clarita sa gitna ng beranda, hinihingal sa galit. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy.
habang nakatingin sa likod ni Thomas. Ngunit bago tuluyang makapasok, lumingon si Thomas. Nakita niya ang matalas na tingin ni Clarita, isang tingin na nangangako ng panganib. Alam ni Thomas na simula pa lang ito ng digmaan. Alam niyang gagawin ng matandang babae ang lahat upang sirain siya, gaya ng ginawa ng pamilyang ito sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Victoria ang isang bigat sa kanyang bulsa. Doon ay nakatago ang isang lumang litrato na nakita niya sa gamit ni Eduardo kanina. Isang litrato ng isang masayang pamilya na kamukhang-kamukha ni Thomas. Isang lihim na hindi dapat nalaman, isang katotohanang handa ng sumabog. Ang silidaklatan ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Tila bawat libro sa mga estante ay may itinatagong lihim na ayaw nilang ipabasa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang desk lamp, nakaupo si Victoria. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Sa harap niya ay ang mga lumang folder na nakuha niya mula sa pinakalikod na bahagi ng cabinet ni Eduardo. Mga dokumentong hindi kailanman dapat makita ng sinuman. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang isang nanilaw na dokumento. Isang pangalan ang nakasulat doon sa malalaking letra, Dr. Thomas Villafuerte. Habang binabasa ang ulat ng korte at ang pagbawi sa lisensya ng medisina, tila bumalik ang kanyang alaala, 5 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang lamig ng ulan sa kanyang balat at ang amoy ng bakal at sunog na goma sa gitna ng kalsada. Naalala niya ang mukha ng doktor na sumalubong sa kanya sa emergency room. Ang parehong mukha na ngayon ay nagbubungkal ng lupa sa kanyang hardin. Isang malakas na pighati ang kumurot sa puso ni Victoria nang makita niya ang kalakip na ulat tungkol sa pamilya ni Thomas. Noong gabing iniligtas ni Thomas ang buhay ni Sofia. Noong gabing ibinuhos ng doktor ang lahat ng kanyang galing upang tahiin ang mga sugat ng kanyang anak, ang sariling asawa at anak ni Thomas ay naghihingalo rin sa kabilang ward ng parehong ospital dahil sa kaguluhan at sa presyong ibinayad ni Eduardo upang unahin ang pamilya nila. Hindi na asikaso ang pamilya ni Thomas. Nawala ang lahat sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, at ang kanyang kalayaan. Diyos ko, anong ginawa namin? Bulong ni Victoria. Ang bawat salita sa papel ay tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ang yaman na tinatamasa niya ngayon, ang mansyong tinitirhan niya, at ang bawat hininga ni Sofia ay binayaran ng buhay ng pamilya ng isang taong inosente. Napalingon si Victoria sa bintana. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang silweta ni Thomas na naglalakad bitbit ang kanyang mga gamit. Mukhang narinig nito ang banta ni Doña Clarita at nagpa siya ng umalis bago pa siya tuluyang palayasin sa masakit na paraan. Hindi na nagdalawang isip si Victoria. Mabilis siyang tumayo, hindi alintana ang mga papel na nagkalat sa sahig. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng pagsisisi at kahihiyan. Narating niya ang malaking pintuang bakal ng mansyon. Saktong bago pa ito, tuluyang mabuksan ng guard para sa papasadyang sasakyan ni Thomas. "Thomas! Maghintay ka!" Sigaw ni Victoria, hinihingal. Huminto ang sasakyan. Bumaba si Thomas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila tanggap na niya ang kanyang tadhana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim, ngunit may bakas ng pagod na tila dinala niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat sa loob ng 5 taon. "Ma'am, tapos na po ang trabaho ko rito. Mas mabuti nang umalis ako bago pa maging mas malaki ang gulo sa loob ng pamilya ninyo." Mahinahong sabi ni Thomas. Ang kanyang boses ay walang galit, at iyon ang mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Victoria. Lumapit si Victoria, hindi alintana ang distansya. "Hindi ka pwedeng umalis, Thomas. Alam ko na. Alam ko na ang lahat." Napatigil si Thomas.
Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki at ang kanyang katawan ay naging matigas tila isang depensa laban sa isang sakit na ayaw na niyang balikan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang gabi ng aksidente, ang pamilya mo, ang lisensya mo, sabi ni Victoria. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa luha. Thomas, ikaw ang nagligtas kay Sofia. At dahil sa amin, nawala ang lahat sa iyo. Paano mo nagagawang tumingin sa amin nang walang puot? Paano mo nagagawang patawanin ang anak ko habang kami ang dahilan ng lahat ng paghihirap mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Thomas. Tumingala siya sa madilim na langit bago muling tumingin kay Victoria. Sa bawat aninong nabubuo ko para kay Sofia, nakikita ko rin ang anak ko. Ang pagligtas sa kanya noon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na doktor pa rin ako, kahit wala na akong papel na nagpapatunay niyon. Hindi ko kayo pinatawad dahil mabuti akong tao, ma'am. Pinatawad ko kayo dahil kailangan kong mabuhay para sa bata. Hinawakan ni Victoria ang bakal na gate. Ang lamig nito ay tumatagos sa kanyang palad. Utang ko ang buhay ko sa iyo, Thomas. Utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Huwag kang umalis. Tulungan mo akong ituwid ang lahat ng pagkakamaling ito. Bago pa makasagot si Thomas, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Mula sa kalsada, pumarada ang sasakyan ni Eduardo. Bumaba ang kanyang kapatid. Ang muka ay punong-puno ng pagtataka at namumuong galit habang nakatingin sa dalawa. Victoria, anong ginagawa mo rito sa labas sa ganitong oras? At bakit ka nakikipag-usap sa taong yan? Sigaw ni Eduardo habang mabilis na lumalapit. Naramdaman ni Victoria ang paghigpit ng kanyang kamao. Ang takot na dati niyang nararamdaman para sa kanyang kapatid ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Tumingin siya kay Thomas, pagkatapos ay kay Eduardo. Hindi na ako ang dating Victoria na kilala mo, Eduardo. Bulong ni Victoria sa sarili, sapat na upang marinig ni Thomas. Simula na ngayon, ang bawat anino ay magkakaroon na ng mukha. Ano ang drama ito, Victoria? Bakit ka nakikipag-usap sa isang hamak na hardinero sa gitna ng kalsada at sa ganitong oras pa? Ang boses ni Eduardo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabalik sa realidad. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa semento. Sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas ng mansyon, ang mukha ni Eduardo ay puno ng pagkayamot. Tila isang Panginoon na nakakita ng isang bagay na napakadumi sa kanyang bakuran. Hindi sumagot si Victoria. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ni Thomas at ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Thomas. Isang mukhang nagtataglay ng lahat ng sugat na idinulot ng kanyang pamilya. Pinapaalis na siya ni Mami. At tama lang iyon. Patuloy ni Eduardo habang itinuturo si Thomas gamit ang kanyang selyadong daliri. He's a nobody, Vicky. Isang ex-convict na nagpapanggap na marunong mag-alaga ng halaman. Huwag mong dungisan ang pangalan natin sa pakikipag-usap sa mga ganitong uri ng tao. Ang ganitong uri ng tao? Ulit ni Victoria. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng pait. Tumingin siya kay Eduardo at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagkamuwal. Ang taong tinatawag mong body, ang nagbigay ng pangalawang buhay sa anak ko habang ikaw ay abala sa pagbibilang ng perang nakuha mo mula sa mga kasinungalingan mo. Napatigil si Eduardo. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, pilit binabasa kung gaano nakarami ang alam ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Mukhang masyado ka ng pagod. Pumasok ka na sa loob, ngunit hindi natinag si Victoria. Dahan-dahan siyang lumingon kay Thomas. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan,
tila mga luha ng langit na nakikiramay sa bigat ng sandaling iyon. Ang bawat patak ng tubig ay humahaplos sa mukha ni Victoria, humahalo sa kanyang sariling mga luha. Sa isang kilos na ikinagulat ni na Eduardo at Thomas, dahan-dahang lumuhod si Victoria sa harap ng hardinero. Ang kanyang mamahaling seda na bestido ay sumayad sa basang lupa, nadudungisan ng putik. Ngunit tila wala siyang pakialam. Ang isang reyna ng industriya na dati hindi yumuyuko sa kahit kanino ay naroon ngayon sa paanan ng isang taong inagawan nila ng lahat. "Victoria! Anong ginagawa mo? Tumayo ka riyan!" Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at hiyang nararamdaman para sa kapatid. "Patawad, Thomas," bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan na unti-unti nang bumibigat. Ang bawat patak ay tila isang paalaala sa bawat luhang ibinuhos ni Thomas sa loob ng 5 taon sa loob ng selda. "Patawarin mo kami sa bawat hiningang ninakaw namin sa pamilya mo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanang nasa harap ko na." Napatitig si Thomas kay Victoria. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay humawak ng mga gamit sa operasyon, ay nanginginig sa kanyang tabi. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila nakakatagpo ng isang kakaibang hadlang. Ang tapat na pagsisisi ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak. "Ma'am, tumayo na po kayo," mahinahong sabi ni Thomas. Inabot niya ang kamay ni Victoria upang tulungan itong tumayo. Ang kanilang mga balat ay nagtagpo sa gitna ng malamig na ulan. Isang haplos na nagtataglay ng init ng pag-asa sa kabila ng lahat ng sakit. "Hindi ang iyong pagluhod ang magbabalik sa pamilya ko, ngunit ang iyong katotohanan, iyon ang tanging makakapagpalaya sa atin." Tumayo si Victoria. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Hinarap niya si Eduardo na ngayon ay tila isang maliit na anino na lamang sa kanyang paningin. "Hindi siya aalis, Eduardo," deklarasyon ni Victoria. "Mananatili si Thomas dito. At kung mayroon mang dapat lumaya sa mansyong ito dahil sa dumi ng kanilang pagkatao, sisiguraduhin kong hindi iyon ang hardinero." Eduardo laughed, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pananakot. "Akala mo ba ay may kapangyarihan ka pa? Tandaan mo, Victoria, hawak ko ang kumpanya. Hawak ko ang pangalan mo. Isang salita ko lang, mawawala ang lahat sa'yo. Kung ganoon, magsimula ka na," hamon ni Victoria. "Dahil handa na akong mawala ang lahat, huwag lang ang natitirang piraso ng aking kaluluwa." Tumalikod si Victoria at muling tiningnan si Thomas. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ng lalaki. Isang-isang ngiting hindi para sa kanya, kundi para sa katarungang dahan-dahan nang sumisibol sa gitna ng putikan. Pumasok si Victoria sa mansyon kasama si Thomas. Iniwan si Eduardo na nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng puot na dahan-dahang nagkakabutas-butas. Nang makarating si Eduardo sa kanyang bangkon, pagkaraan ng ilang minuto, tiningnan niya ang dalawa mula sa itaas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa barandilya hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kanyang isipan, isang madilim na realization ang nabuo. Ang kanyang kapatid ay hindi na lamang isang biktima ng kanyang manipulasyon. Si Victoria ay naging isang kaaway na may kakayahang sunugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. "Kung gusto mong maglaro sa apoy, Victoria," bulong ni Eduardo habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, "sisiguraduhin kong ikaw ang unang matutupok." Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino ni Victoria na aninag sa bintana ng silid ni Sofia. Sino ang susunod na itataya ni Eduardo upang mapanatili ang kanyang trono? "Huwag kang iiyak, Sofia.
Alam mo ba kung bakit laging wala ang mommy mo? Dahil sawa na siya sa'yo. Sawa na siyang mag-alaga ng batang hindi man lang makapagsalita. At ngayon, nakakita na siya ng bagong paglilibangan. Iyang maruming hardinero na yan. Balang araw, iiwan ka rin niya rito sa mansyon habang siya ay nagpapasarap sa piling ng ibang tao. Ikaw ang pabigat sa kanya, Sofia. Ikaw ang dahilan kung bakit siya laging malungkot. Ang bawat salita ni Doña Clarita ay tila maliliit na patalim na ibinabaon sa puso ng isang batang walang kalaban-laban. Sa madilim na sulok ng silid-aklatan, habang abala si Victoria sa lihim na pakikipagtagpo sa kanyang abogado, sa kabilang panig ng mansyon, sinasamantala ng matanda ang pagkakataon upang itanim ang laso ng pagdududa sa isip ni Sofia. Ang bata ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot, habang ang anino ni Clarita ay tila isang dambuhalang halimaw na bumabalot sa kanya. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, ramdam ni Victoria ang bawat pintig ng kanyang kaba habang pinipirmahan ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanyang sariling kumpanya. Kasama niya si Attorney Ramos, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa labas ng mansyon. Sigurado ka na ba rito, Victoria? Kapag inilabas natin ang mga ebidensyang ito tungkol sa maling supply ng gamot at ang sabwatan ni Eduardo sa gobyerno, hindi lang siya ang babagsak. Mawawala rin ang lahat ng pinaghirapan mo. Maaaring mauwi ka sa kahirapan. Paalala ng abogado, ang boses nito ay puno ng pangamba. Tumingin si Victoria sa kanyang pirma sa huling pahina. Ang tinta ay tila isang sumpa na dahan-dahang natutuyo. Ang yaman na ito ay nakatayo sa mga bangkay. Attorney Ramos, hindi ko na kayang matulog sa gabi habang alam kong ang bawat sentimong hawak ko ay galing sa paghihirap ng mga taong tulad ni Thomas. Kunin mo ang lahat. Alisin mo kay Eduardo ang bawat kapangyarihang ginagamit niya para manakit ng tao. Mas pipiliin ko pang maging mahirap basta't malinis ang konsensya ko sa harap ng anak ko. Matapos ang pagpupulong, mabilis na tinahak ni Victoria ang daan patungo sa silid ni Sofia. Ngunit sa kanyang paglalakad, napatigil siya nang marinig ang mahihinang hikbi na nagmumula sa ilalim ng hagdanan. Isang maliit na espasyong madalas tinitirhan ni Sofia kapag gusto nitong magtago sa mundo. Nadatnan niya si Thomas na naroon na pala. Ang hardinero ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko upang mapantayan ang bata. Sa pagkakataong ito, walang hawak na lampara si Thomas. Ang tanging gamit niya ay ang liwanag na nagmumula sa bintana at ang kanyang malikhaing mga daliri. Bumubuo si Thomas ng mga anino sa pader ng hagdanan. Ang anino ng isang malaking ibon na tila yumayakap sa isang maliit na sisiw. Tingnan mo, Sofia, hindi ka iiwan ng ibon na ito. Kahit bumagyo, kahit magdilim, lagi siyang nasa tabi mo upang protektahan ka. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay ang iyong lakas. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa salita, kundi sa aninong laging sumusunod sa iyo upang hindi ka mag-isa. Nakatayo lang si Victoria sa dilim, pinapanood ang tagpong yon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding emosyon. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya kay Sofia ang lahat ng mamahaling laruan, ang pinakamagaling na doktor, at ang pinakaagarang pangangailangan, ngunit hindi niya naibigay ang kapayapaang ibinibigay ngayon ng isang taong inagawa nila ng lahat. Napagtanto ni Victoria na si Thomas, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila rito, ang naging tunay na ama sa espiritu ni Sofia. Siya ang nakakaintindi sa wika ng katahimikan ng kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Sofia at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa malayo. Ang bata ay dahan-dahang tumayo mula sa pagkakakubli sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang maliit na bibig ay bahagyang bumukas, tila may isang mabigat na pader
na gumuho sa loob ng kanyang lalamunan. Ma! Ma! Isang mahina at paos na tunog ang kumawala sa bibig ni Sofia. Hindi ito sigaw, kundi isang hangin na punong-puno ng pangungulila. Napatakip ng bibig si Victoria, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Mabilis siyang lumapit at naluha habang niyayakap ang anak at si Thomas sa isang bisig. Ang katahimikang bumabalot sa mansyon sa loob ng maraming taon ay tila nabasag ng isang maliit na salitang punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay agad na naputol nang marinig nila ang malalakas na hakbang na nagmumula sa itaas. Si Eduardo ay pababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay kasing itim ng gabi. Hawak niya ang isang folder na kulay asul. Ang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng supply ng gamot na ninakaw ni Victoria mula sa kanyang safe kanina. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin, Victoria? Ang boses ni Eduardo ay dumadagundong sa buong hall, puno ng nag-aapoy na galit. Akala mo ba ay magagawa mong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko nang hindi ko nalalaman? Traitor ka! Traitor ka sa sarili mong dugo! Itinulak ni Thomas si Victoria at Sofia sa likuran niya. Tinitigan si Eduardo ng walang takot. Ngunit si Eduardo ay tumawa ng mapait, isang tunog na nagpapahiwatig na mayroon pa siyang alas sa kanyang kamay. Kung gusto mong ilubog ang kumpanya, isasama kita sa hukay, Victoria. At ang hardinerong ito, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi lang lisensya ang mawawala sa kanya, pati ang huling hininga niya ay kukunin ko. Iwinagayway ni Eduardo ang folder at isang maliit na recorder. Isang matinding takot ang bumalot kay Victoria nang ma-realize niyang kanina pa pala nakikinig si Eduardo sa usapan nila ni Attorney Ramos sa pamamagitan ng mga nakatagong mic sa kanyang opisina. Sino ang unang babagsak sa digmaang ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Eduardo upang mapigilan ang pagguho ng kanyang kaharian? Kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ng sarili niyang kapatid. Ang hapagkainan ng mga De Los Santos ay laging puno ng pinakamalalaking putahe. Ngunit sa gabing ito, ang bawat subo ay tila punong-puno ng bubog at lason. Ang liwanag ng dambuhalang chandelier sa itaas ay nagpapakita ng kinang ng mga pilak na kubyertos. Ngunit mas matalas pa rito ang mga tingin na nagpapalitan sa pagitan ng magkakapatid. Nakahanda na ang hapunan. Si Thomas, sa utos ni Doña Clarita, upang payain ito, ay pinasuot ng uniforme ng isang waiter upang magsilbi sa kanila. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang muka ay tila isang pader na walang emosyon, kahit naramdam niya ang mapang-aping tingin ni Eduardo at ang pandidiri sa mga mata ng matanda. Vicky, parang ang lalim ng iniisip mo, panimula ni Eduardo habang hinihiwa ang kanyang steak ng may dahan-dahan, tila bawat hiwa ay isang babala. May nawawalang folder sa safe ko kanina, isang napaka-importanteng dokumento. Alam mo naman kung gaano ako ka-istrikto pagdating sa seguridad ng kumpanya natin, di ba? It's for our own protection, para sa future ni Sofia. Tumingin si Victoria sa kanyang kapatid. Uminom muna siya ng tubig bago sumagot. Dinaramdam ang lamig nito sa kanyang lalamunan. Ang seguridad ay mahalaga, Eduardo. Pero mas mahalaga ang katotohanan. Minsan, ang mga bagay na pilit nating itinatago ay ang siya ring unti-unting sumisira sa atin mula sa loob. Don't you think so? Honesty is the best policy. Di ba yun ang turo mo sa akin nung bata tayo? Bahagyang natigilan si Eduardo. Ang kanyang hawak na kutsilyo ay huminto sa paggalaw. Ang ngiting sumilay sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Honesty? Nakakatawang marinig yan mula sa iyo ngayon. Baka nakakalimutan mo na ang lahat ng luho mo ay galing sa policy na tinutukoy mo. Sumingit si Doña Clarita sa usapan. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa kristal. Tama na ang usapang kumpanya. Thomas, ipaghanda mo ako ng mainit na sabaw. Ngayon din,
At bilisan mo. Masyado kang mabagal para sa isang taong pinapakain namin ng libre. Dahan-dahang lumapit si Thomas, bitbit ang isang mangkok ng kumukulong sabaw. Habang inilalapag niya ito sa harap ng matanda, sinadya ni Clarita na igalaw ang kanyang siko ng malakas. Ang mainit na likido ay tumalsik at bumuhos sa kamay at braso ni Thomas. Ang balat ni Thomas ay agad na namula dahil sa tindi ng init. Ngunit hindi siya dumaing. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang tanging senyales ng sakit ay ang paghigpit ng kanyang panga at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ay! Napakatanga mo talaga. Tingnan mo ang ginawa mo sa bestido ko. Sigaw ni Clarita, kahit na wala namang tumalsik sa kanyang damit. Victoria, tingnan mo ang klase ng taong pinagtatanggol mo. Wala na ngang silbi. Napakatanga pa. Tumayo si Victoria. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla sa matinding galit. Hindi niya tiningnan si Clarita, kundi ang braso ni Thomas na dahan-dahan nang namamaltos. Humingi ka ng paumanhin sa kanya, Clarita. Mariing utos ni Victoria. Ang boses niya ay hindi malakas. Ngunit ang bawat pantig ay tila may bigat ng isang hatol. Napatigil ang lahat. Maging ang mga katulong sa kusina ay tila napatigil sa paghinga. Ang hingin ng isang anak ang paumanhin ng isang nakakatanda, lalo na para sa isang katulong, ay isang malaking kasalanan sa tradisyon ng kanilang pamilya. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Clarita. Ako? Hihingi ng tawad sa isang hardinero? Victoria, nababaliw ka na ba? Nakita ko ang ginawa mo. Sinadya mong saktan siya. Sagot ni Victoria, lumalapit kay Thomas. Magsisi ka, Clarita. Dahil ang taong tinatawag mong hampas lupa ay may mas malinis na puso kaysa sa ating lahat na nakaupo sa mesang ito. Dahan-dahang kinuha ni Victoria ang kanyang sariling silk handkerchief mula sa kanyang kandungan. Sa harap ng kanyang nanunuyang kapatid at nanggagalaiting ina, hinawakan niya ang kamay ni Thomas. Gamit ang panyo, dahan-dahan niyang pinunasan ang natitirang init sa balat ng lalaki. Ang kanyang bawat galaw ay punong-puno ng respeto at pagmamahal na hindi niya kailanman naipakita sa publiko. Ang tagpong iyon, isang bilyonaryong babae na nag-aalaga sa isang sugatang katulong sa gitna ng hapagkainan, ay tila isang eksenang hindi katanggap-tanggap para kay Eduardo. Ang kanyang pride ay tuluyan ng gumuho. Tumayo si Eduardo at sa isang mabilis na pagkakataon ay nilapitan si Victoria. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ng kanyang kapatid ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Nababaliw ka na sa katulong na yan. Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kinalimutan mo na ang dangal mo. Kinalimutan mo na kung sino ang nagpakain sa'yo. Kung gusto mong sumama sa putikan, huwag mong idamay ang pangalan ko. Napatagilid ang ulo ni Victoria sa lakas ng sampal. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa loob ng kanyang bibig. Ngunit nang iharap niya muli ang kanyang mukha kay Eduardo, wala itong bakas ng luha. Sa halip, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang sampal na ito, Eduardo, ito ang huling bagay na matatanggap ko mula sa iyo, bulong ni Victoria. Simula sa oras na ito, hindi na kita kapatid at sisiguraduhin kong ang bawat sentavo na kinurakot mo ay magiging abo bago sumapit ang umaga. Hinarap ni Victoria si Thomas at tinango ito, hudyat upang lumabas na sila ng hall. Iniwan nilang nakatayo ang dalawang kontrabida sa gitna ng marangyang hapag na ngayon ay tila isang sementeryo ng kanilang sariling karangalan. Ano ang gagawin ni Eduardo ngayong wala na siyang kontrol sa kanyang kapatid? At sapat ba ang sakripisyo ni Victoria upang maprotektahan si Thomas mula sa susunod na hagupit ng galit ni Eduardo? Hindi lahat ng libingan ay nasa sementeryo, Victoria.
Ang ilan sa atin, bit-bit ang sariling hukay sa loob ng ating dibdib sa bawat araw na lumilipas. Ang boses ni Thomas ay halos malunod sa huni ng mga kuliglig at sa malamlam na liwanag ng buwan. Narito sila ngayon sa isang maliit at tila nakalimutang sementeryo sa dulo ng bayan, malayo sa mga mararangyang mausoleo na kinagisnan ni Victoria. Ang hangin dito ay amoy basang lupa at tuyong dahon, isang amoy na nagpapaalala sa lahat na sa huli, tayong lahat ay babalik sa alabok. Huminto si Thomas sa harap ng dalawang payak na puntod na gawa lamang sa semento. Walang mga anghel na nakaukit, walang mamahaling plake. Tanging ang mga pangalang Maria at Angelo Villafuerte ang nakasulat sa isang kupas na marmol. Dahan-dahang lumuhod si Thomas at gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang alisin ang mga damong tumubo sa paligid. Nakatayo lang si Victoria sa likuran niya. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat galaw ng lalaki. Sa bawat paghaplos ni Thomas sa semento, nararamdaman ni Victoria ang bigat ng isang buhay na ninakaw ng kanyang pamilya. Noong gabing iyon, Victoria, noong gabing abala ako sa pagtatahi ng sugat ni Sofia sa operating room, narito sila sa kabilang kalsada, naghihintay ng tulong na hindi dumating. Panimula ni Thomas, ang kanyang boses ay nanginginig sa kinalimutang sakit. Pumunta si Eduardo sa akin sa loob mismo ng ospital. Hindi lang pera ang inialok niya, binantaan niya ako. Sabi niya, kung hindi ako pipirma sa dokumentong nagsasabing ako ang may kasalanan sa aksidente, sisiguraduhin niyang walang doktor na titingin sa asawa at anak ko. Pinirmahan ko ang lahat, Victoria. Isinuko ko ang dangal ko para iligtas sila. Pero huli na ang lahat. Namatay sila habang ako ay nakaposa sa loob ng presinto. Napahawak si Victoria sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Thomas, patawarin mo kami. Hindi ko alam na ganoon kasama ang ginawa ni Eduardo. Ang yaman na tinatamasa namin ngayon ay galing sa dugo ng pamilya mo. Dahan-dahang tumayo si Thomas at hinarap si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Wala nang luhang mailalabas pagkatapos ng 5 taong pagdurusa. Hindi pera ang kailangan ko, Victoria. Ang kailangan ko ay ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa lupa. Lumapit si Victoria at hinawakan ang malamig na semento ng puntod. Ibibigay ko sa iyo ang katarungan, Thomas. Kahit anong mangyari, kahit na mauwi ako sa kulungan kasama ni Eduardo, sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan mo. Iyan ang tanging paraan upang makaharap ako ng maayos sa anak ko. Sa sandaling iyon, kinuha ni Victoria ang isang maliit na kandila mula sa kanyang bag at sinindihan ito. Sa ilalim ng kadiliman ng sementeryo, ang maliit na apoy ay nagbigay ng isang mainit na liwanag sa pagitan nila. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo habang pinoprotektahan ng apoy mula sa hangin. Isang tahimik na tipan ng 2 pusong sugatan na pilit bumabangon mula sa abo. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang unos. Sa silid ni Sofia, ang bata ay nakaupo sa kanyang kama. Hawak ang isang piraso ng papel at mga krayola. Sa ilalim ng dilim, gumuguhit siya. Hindi na ito ang mga magulong linya ng takot, kundi isang malinaw na larawan. Isang dambuhalang anino na may hawak na lampara na pilit inilalayo ang isang maliit na batang babae mula sa isang halimaw na kamukha ni Eduardo. Para kay Sofia, ang katotohanan ay mas madaling ipahayag sa pamamagitan ng guhit kaysa sa salita. Ngunit sa kabilang dulo ng mansyon, sa madilim na silid ni Doña Clarita, isang masamang plano ang dahan-dahang binubuo. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang alahas, hawak ang isang mamahaling kwintas na diamante, ang heirloom ng pamilya De Los Santos. Siguraduhin mong makikita ito sa ilalim ng unan ng hardinerong yan. Bulong ni Clarita sa isang lalaking nakatago sa anino ng kanyang balkonahe. Gusto kong mabulok siya sa kulungan
sa salang pagnanakaw. Kapag wala na ang lalaking yan, madali na nating mapapaamo si Victoria. Ang lalaki ay tumango at dahan-dahang lumabas sa bintana, tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Kinabukasan, ang bawat hakbang sa mansyon ay tila may kasamang kaba. Ang araw ay sumisikat na, ngunit ang mga anino ng kahapon ay hindi pa rin tuluyang lumilisan. Habang pabalik sina Victoria at Thomas mula sa sementeryo, hindi nila alam na isang bitag na ang naghihintay sa kanila. Isang bitag na hindi lang sisira sa kanilang pagkakaibigan, kundi maaaring maging mitya ng tuluyang pagkakawalay nila kay Sofia. Handa na ba si Victoria na harapin ang susunod na hagupit ng kanyang sariling ina? At hanggang kailan kayang pasanin ni Thomas ang mga sugat na ayaw pang maghilom? Magnanakaw. Pulis, dakpin ninyo ang lalaking iyan. Ang lakas ng loob niyang pasukin ang silid ko at kunin ang pinakaiingatan kong kwintas. Ang matinis na sigaw ni Doña Clarita ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa mansyon. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang basihan, ngunit punong-puno ng lason. Nakatayo siya sa bukana ng hagdanan, nakaturo ang kanyang daliri kay Thomas na noon ay kapapasok pa lamang mula sa hardin. May bakas pa ng lupa sa kanyang mga kamay at pagod sa kanyang mga mata. 3 pulis ang mabilis na pumasok sa loob. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyo ng kawalan ng katarungan. Sa likuran nila, nakatayo si Eduardo. May bakas ng pekeng gulat sa muka ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. "Mommy, baka naman nagkakamali ka lang." Pilit na tanong ni Eduardo, isang bahagi ng kanyang maruming laro. Si Thomas, mukha naman siyang tapat na tao. Tapat? Eduardo, nakita ko siya kagabi na umaaligid sa silid ko. At ngayong umaga, wala na ang heirloom necklace ng pamilya De Los Santos. Sigaw ni Clarita bago bumaling sa mga pulis. "Hanapin ninyo sa gamit niya. Sigurado akong naroon yon." Pumunta ang mga pulis sa maliit na silid sa likod ng mansyon na nagsisilbing tulugan ni Thomas. Sinundan sila nina Victoria at Sofia na noon ay gulat na gulat sa mga nangyayari. Nakita ni Victoria ang panginginig ng mga kamay ni Sofia habang nakakapit sa kanyang bestido. Hindi nagtagal, lumabas ang isang pulis bitbit ang isang maliit na sako. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang kumikinang na kwintas na may malalaking diamante, ang nawawalang alahas ni Clarita. Ang liwanag ng diamante ay tila nangungutya sa kahirapan ni Thomas. "Ito ba ang sinasabi ninyong nawawala, senyora?" tanong ng pulis. "Iyan nga. Kita ninyo na, isang ahas ang pinatuloy natin sa bahay na ito." Bulalas ni Clarita. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tagumpay. Napatitig si Thomas sa kwintas. Wala siyang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa pagod na maranasan ng paulit-ulit na kawalan ng katarungan sa ilalim ng mga taong ito. Tumingin siya kay Victoria, isang tingin na nagsasabing, "Ganito talaga ang mundo natin, hindi ba?" Nang hawakan ng pulis ang braso ni Thomas upang pusasan ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Sofia, ang batang 3 taon nang hindi nagsasalita, ay biglang kumawala sa hawak ni Victoria. Tumakbo siya patungo kay Thomas at niyakap ang binti ng lalaki. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang harang sa pagitan ng kawalan ng katarungan at ng tanging taong nagbigay sa kanya ng liwanag. "Hindi! Hindi!" Ang boses ni Sofia ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang lalamunan. Paos, hirap at punong-puno ng sakit. Hindi lang ito salita. Ito ay isang pagsusumamo ng isang kaluluwang matagal nang nakakulong. Napatigil ang lahat. Maging ang mga pulis ay natigilan ng marinig ang tinig ng batang alam ng lahat na pipi. Ang mukha ni Clarita ay naputla habang si Eduardo ay napakuyom ng palad sa galit dahil sa pagkabigo ng kanyang plano na hiyain si Thomas ng tuluyan. "Sofia,
Bulong ni Victoria ang kanyang luha ay hindi na mapigilan. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Ngunit hindi nagpatinag ang mga pulis. Sa utos ni Eduardo, sa pilitan nilang hinila si Thomas palayo. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Thomas ay tila isang nakakangilong musika ng pagtataksil. Nakita ni Victoria kung paano kinaladkad ang lalaking nagligtas sa kanyang anak habang si Sofia ay patuloy na sumisigaw ng hindi hanggang sa mawalan na ito ng boses at himatayin sa bisig ni Victoria. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis, hinarap ni Victoria ang kanyang ina at kapatid. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ay ngayon ay nag-aapoy na sa isang uri ng galit na hindi pa nila kailanman nakita. "Masaya na ba kayo?" tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit nakakatakot. "Ginamit ninyo ang kaisa-isang taong nagbalik ng boses sa anak ko upang saktan ako. Ngayon, sisiguraduhin kong ang bawat diamanteng suot ninyo ay magiging kasing bigat ng kadenang inilagay ninyo kay Thomas." Tumalikod si Victoria bitbit ang kanyang walang malay na anak. Sa loob ng kanyang isipan, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Hindi lang niya sisirain ang kumpanya. Susunugin niya ang bawat pundasyon ng pamilyang De Los Santos hanggang sa wala nang matira, kundi abo. Alam ni Victoria, upang talunin ang mga halimaw, kailangan niyang maging mas malupit kaysa sa kanila. At sa pagkakataong ito, wala na siyang ititira para sa sarili niya, basta't mabigyan lang ng katarungan ang taong muling itinuring niyang buhay. Paano ililigtas ni Victoria si Thomas mula sa loob ng kulungan? At ano ang gagawin ni Eduardo ngayong alam niyang ang kanyang kapatid ay handa nang maging isang kamatayan para sa kanyang imperyo? Ang bawat sentimong kinikita ng kumpanyang ito, ang bawat gamot na ibinibenta namin sa merkado, at ang bawat marangyang pag-aaring nakikita ninyo sa likod ng pangalang De Los Santos, lahat ng yan ay nakatayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan at dugo ng mga inosenteng tao. Ang tinig ni Victoria ay hindi nanginig habang binibigkas niya ang bawat salita sa harap ng 12-12 ng mga kamera at naglalakihang lente ng mga mamamahayag. Ang silid ng press conference ay balot ng isang nakakangilong katahimikan bago ito sumabog sa ingay ng mga tanong at sunod-sunod na pagkislap ng mga flash. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw, ang mukha ni Victoria ay tila isang estatwa ng katotohanan, malamig, matatag, at handang mabasag para sa katarungan. Ibinaba ni Victoria ang kanyang mga mata sa mga dokumentong nakalapag sa podium. Doon ay nakasaad ang lahat. Ang ulat tungkol sa may depektong preno ng sasakyan na pilit ibinintang kay Thomas, ang mga transaksyon sa ilalim ng mesa na ginawa ni Eduardo upang manipulahin ang batas, at ang ebidensya ng sabuatan sa loob ng ospital 5 taon na ang nakalilipas. Mula sa gabing ito, patuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. "Tinatapos ko na ang operasyon ng kumpanyang ito. Isinusuko ko ang aking sarili sa batas bilang bahagi ng sabuatang ito at sisiguraduhin kong ang lahat ng taong sangkot, kahit kadugo ko pa, ay magbabayad sa bawat buhay na kanilang sinira." Sa loob ng kanyang marangyang opisina, pinapanood ni Eduardo ang live broadcast sa dambuhalang telebisyon. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hindi makapaniwalang galit. Sa galit niya, hinablot niya ang isang kristal na paperweight at ibinato ito sa screen. Ang marahas na tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit hindi nito natigil ang tinig ni Victoria na patuloy na nagsisiwalat ng katotohanan sa radyo. "Walang iya ka, Victoria. Isasama mo ako sa impyerno." Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakikita niya ang pagbagsak ng halaga ng kanilang mga stock sa bawat segundong lumilipas. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 2 dekada ay naglalaho na parang usok sa harap ng kanyang mga mata.
Samantala, sa loob ng mansyon, naririnig din ni Doña Clarita ang balita. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang mamahaling tungkod. Biglang nanlamig ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tungkod ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang marahang pagbagsak ng kanyang katawan sa makapal na karpet ay walang nakarinig. Ngunit ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang stroke na tumama sa kanya ay tila isang mabilis na hatol ng tadhana sa bawat kasamaang kanyang ginawa. Sa kabilang dako, sa loob ng selda ng presinto, ang tunog ng pag-ikot ng susi sa bakal na rehas ay nagpabalik sa diwa ni Thomas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kulungan. Nakatayo doon ang hepe ng pulisya, may hawak na utos ng pagpapalaya. "Malaya ka na, Dr. Villafuerte," sabi ng hepe. Nagbigay na ng pahayag si Senyora Victoria. Nakuha rin namin ang recording ng pag-uusap ni na Eduardo at ng kanyang ina tungkol sa pag-setup sa'yo. Humihingi kami ng paumanhin. Lumabas si Thomas sa presinto. Ang kanyang mga mata ay naninibago sa liwanag ng umaga. Sa labas ng gate, nakatayo si Victoria sa tabi ng kanyang sasakyan. Wala na siyang suot na mga alahas. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa puyat. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Ang kanilang mga mata ay nagpalitan ng isang malalim na pag-unawa. Lumapit si Victoria at iniabot kay Thomas ang isang folder. Ang orihinal na dokumento na nagbabalik sa kanya ng kanyang lisensya sa medisina. "Hindi ko maibabalik ang pamilya mo, Thomas," bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagsisisi. "Pero maibabalik ko ang pangalan mo at sisiguraduhin kong ang anak ko ay lalaki sa isang mundong hindi na natatakot sa sarili niyang boses." Pumasok si Victoria sa loob ng gusali ng kumpanya sa huling pagkakataon. Pumasok siya sa boardroom kung saan libu-libong mga desisyon ang ginawa upang makapanakit ng tao. Nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang diamanteng kwintas, ang huling simbolo ng kanyang kapangyarihan, at inilapag ito sa lamesa. Ang tunog ng diamante sa ibabaw ng kahoy ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng kasalanan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang malalakas na hakbang sa labas ng boardroom. Si Eduardo ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa galit at sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baril. "Sinira mo ang lahat, Vicky," bulong ni Eduardo. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. "Kung wala na akong kumpanya, kung wala na akong dangal, sisiguraduhin kong wala ka ring kinabukasan na matatamasa kasama ang hardinerong yan." Itinutok ni Eduardo ang baril sa kanyang sariling kapatid. Ang bawat tibok ng puso ni Victoria ay tila isang mabilis na orasan na malapit ng huminto. Sa labas, ang sirena ng mga pulis ay dahan-dahan nang lumalapit. Ngunit ang tanong ay kung aabot ba sila bago tuluyang lamunin ng dilim ang magkapatid. Sino ang unang magpapakawala ng huling hininga? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Victoria upang tapusin ang siklo ng karahasan sa kanilang pamilya? "Ibigay mo sa akin ang recorder, Victoria. Ibigay mo ang lahat ng kopya ng mga dokumentong yan kung gusto mong makitang humihinga pa ang anak mo bukas." Ang boses ni Eduardo ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ni Victoria, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa direksyon ng silid ni Sofia sa kabilang bahagi ng mansyon. Ang silid ng boardroom na dati saksi sa kanyang mga tagumpay ay naging isang madilim na kulungan kung saan ang bawat anino sa pader ay tila humuhusga sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Victoria sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo.
Sa bawat tibok ng kanyang puso, naririnig niya ang babala ng kamatayan. Ngunit sa likod ng takot, naroon ang isang nag-aapoy na determinasyon. Wala na ang lahat, Eduardo. Mahinahong sagot ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng apoy. Nasa kamay na ng mga awtoridad ang lahat. Ang bawat pirma mo, ang bawat suhol na ibinigay mo, lahat ay nakatala na. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo na mababago ang tadhana mo. Hindi mo na mababawi ang imperyong binuo mo sa kasinungalingan. Tumahimik ka! Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Akala mo ba ay papayag akong mabulok sa kulungan habang ikaw ay nagpapakasaya kasama ang hardinerong iyon? Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong isasama kita sa hukay. Sa gitna ng tensyon, isang mahinahong hakbang ang narinig mula sa pintuan. Hindi ito mabilis, hindi rin ito marahas. Si Thomas ay pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang doktor na papasok sa isang maselang operasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Eduardo. Tinitingnan ang bawat bahagyang panginginig ng kamay nito. Ibaba mo ang baril, Eduardo. Panimula ni Thomas. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan. Bilang isang doktor, nakikita ko ang takot sa mga mata mo. Ang panginginig ng iyong kalamnan ay senyales na hindi mo kayang gawin ito. Hindi ka isang mamamatay tao, Eduardo. Isa ka lang taong nalunod sa sarili mong kasakiman. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa at puputok ito. Banta ni Eduardo, ngunit ang dulo ng baril ay nagsimula nang gumalaw ng hindi kontrolado. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa katawan kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding pagsisisi? Patuloy ni Thomas, dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang kalkuladong galaw upang mapakalma ang kalaban. Ang puso ay bumibilis hanggang sa mahirapan kang huminga. Ang iyong isip ay nababalot ng kadiliman. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa mundong ito ay ang dugo ng sarili mong kapatid. May pagkakataon pa, Eduardo. Isuko mo na ang laban na ito. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Eduardo at ang malayo. Ngunit papit ng papit na sirena ng mga pulis sa labas ng mansyon. Ang bawat segundo ay tila isang mahabang oras ng paghihintay kung sino ang unang kukurap. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang mapatingin si Eduardo sa bintana dahil sa asul at pulang liwanag ng mga pulis, sinamantala ni Thomas ang pagkakataon. Gamit ang kanyang kaalaman sa anatomy at mabilis na reflexes, hinawakan niya ang pulso ni Eduardo at pinihit ito sa isang paraan na nagdulot ng pansamantalang pamamanhid. Ang baril ay bumagsak sa makapal na karpet, naglilikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na panahon. Mabilis na nilapitan ni Victoria si Thomas. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang yakap ang lalaking muling nagligtas sa kanya. Ang mga pulis ay pumasok sa silid. Dinakip si Eduardo na wala ng lakas upang lumaban. Nakayuko ang kanyang kapatid habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Ligtas na ang lahat, Victoria, bulong ni Thomas habang hinihimas ang buhok ng babae sa ne. Ang init ng kanyang bisig ay tila isang gamot sa lahat ng takot na naramdaman ni Victoria sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang kapayapaan ay tila pansamantala lamang. Habang inilalabas si Eduardo, lumapit ang isang nurse mula sa ospital kung saan dinala si Doña Clarita kanina. Ang nurse ay may dalang isang maliit na recorder at isang sulat na iniwan ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay. Senyora Victoria, pinapabigay po ito ng inyong ina. Sabi ng nurse, ang boses ay puno ng pag-aalangan.
Sabi niya, bago siya mamatay, kailangan ninyong malaman ang huling katotohanan tungkol sa gabing nawala ang inyong asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Victoria habang binubuksan ang recorder. Ang boses ni Clarita ay maririnig, mahina at paos, punong-puno ng huling hininga ng pagsisisi. Vicky, patawarin mo ako. Hindi lang si Eduardo ang may sala. Ang boses ni Clarita ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang asawa mo, hindi siya namatay agad sa aksidente. Noong dinala siya sa ospital, humihinga pa siya. Ngunit alam kong kapag nabuhay siya, isusumbong niya ang lahat ng ginawa ni Eduardo sa kumpanya. Kaya ako ang nag-utos sa nurse na routine ng kanyang suporta sa buhay habang ikaw ay abala sa pag-iyak kay Sofia. Pinatay namin siya, Vicky. Pinatay namin ang kaisa-isang taong nagmamahal sa iyo para sa perang ito. Pamamgiyan ginhatin ni bakit? Ang bawat salita ni Clarita ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa dibdib ni Victoria. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa huling hininga ng kamatayan. Napasandal si Victoria sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa matinding pighati. Ang akala niyang wakas ng trahedya ay simula pa lamang pala ng isang mas malalim na sugat. Tumingin si Victoria kay Thomas. Ang kanyang mukha ay tila isang basag na salamin. Paano niya kakayanin ang mabuhay sa isang mundong ang sarili niyang ina ang pumatay sa kanyang kaligayahan? At hanggang saan ang kayang lunukin ng isang tao bago ito tuluyang sumuko sa dilim? Hindi ko alam kung dapat ba kitang kaawaan o luraan sa huling pagkakataon, Clarita. Ang boses ni Victoria ay mahina. Halos isang bulong na lamang sa loob ng sterile at puting silid ng intensive care unit. Ang amoy ng gamot at kemikal ay tila sumasakal sa kanya, habang ang bawat ritmo ng heart monitor ay nagsisilbing bilang ng mga natitirang sandali ng matanda. Nakahiga si Doña Clarita. Ang dati makapangyarihang balat ay tila tuyot na dahon, at ang mga matang dati naglalabas ng apoy ay ngayon ay nakatitig lamang sa kisame, walang buhay at puno ng takot. Dahan-dahang lumapit si Victoria sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina, ang kamay na minsang nag-udyok ng mga desisyong sumira sa buhay ng lalaking mahal niya. Sumiklab sa kanyang dibdib ang pagnanais na ilabas ang lahat ng sama ng loob, na iparamdam dito ang bigat ng sakit na dinanas nila ni Sofia. Ngunit nang masilayan niya ang mahina at marupok na kalagayan ni Clarita, na halos hindi na makapagsalita dahil sa mga aparatong nakakabit sa kanya, unti-unting napalitan ang lahat ng yon ng isang malalim na pagkapagod. Pinatay mo siya para sa pera, para sa kumpanya na ngayon ay wala na. Patuloy ni Victoria, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa puting kumot. Akala mo ba ay mapoprotektahan mo kami? Ang tanging nagawa mo ay gawing impyerno ang buhay ng sarili mong anak. Hindi kita mapapatawad, Clarita. Hindi ngayon. Marahil ay hindi kailanman. Ngunit hindi na rin ako magtatanim ng galit. Iiwan kita rito sa katahimikang pinili mo. Isang mahinang tunog ang kumawala sa tuyot na labi ni Clarita. Isang pagsisikap na magsalita. Isang huling patawad na tila huli na para sa mundong ito. Tumingin si Victoria sa huling pagkakataon bago tumalikod at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang bagong pag-asa. Humahaplos sa kanyang mukha na tila nagpapahid ng kanyang mga luha. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon na dati puno ng mga anino ay unti-unti nang nililinis. Kasama si Thomas, sinimulan ni Victoria ang proseso ng paglilinis sa pangalan ng doktor. Ang bawat pirma sa mga legal na dokumento ay tila isang hakbang patungo sa liwanag. Nakita ni Victoria ang muling pagsilang ng dangal sa mga mata ni Thomas habang binabasa nito ang liham mula sa medical board na nagbabalik ng kanyang karapatang manggamot. Isang hapon, sa likod ng hardin kung saan nagsimula ang lahat,
Naghanda si Victoria ng isang maliit na lalagyan ng bakal. Hawak niya ang isang bundle ng mga lumang sulat, mga liham ng kanyang asawa noong sila ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat salita ng pag-ibig na nakasulat sa papel, naramdaman ni Victoria ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Sinindihan niya ang isang maliit na apoy. Isa-isang nahulog ang mga papel sa loob ng lalagyan. Pinanood ni Victoria kung paano lamunin ng mga apoy ang bawat salita. Ang usok ay dahan-dahang pumapaakyat sa langit. Bit-bit ang lahat ng pait, lahat ng pagsisisi, at lahat ng alaala ng isang buhay na tapos na. Ito na ang kanyang huling pagluha para sa nakaraan. Nang maging abo ang huling liham, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya akalaing matatagpuan niya pa. Lumapit si Thomas sa kanya. May hawak na isang puting sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng bagong determinasyon. Inabot niya ang sobre kay Victoria. Isang sulat mula sa probinsya ng Batanes, Victoria. Panimula ni Thomas, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig sa katahimikan ng hapon. Nangangailangan sila ng doktor sa isang maliit na komunidad doon. Isang lugar na malayo sa syudad, malayo sa mga kamera, at malayo sa lahat ng sakit na naranasan natin dito. Tumingin si Victoria sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit ay humahalik sa dagat. Naramdaman niya ang paglapit ni Sofia sa kanyang tabi. Hinahawakan ang kanyang kamay ng may tiwala. Isang bagong simula, Thomas? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Humarap si Thomas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga mata ni Victoria. Isang pagkakataon upang muling maging tao at hindi lamang mga biktima ng ating mga anino. Victoria, hindi ko maipapangako ang karangyaan, ngunit maipapangako ko ang isang buhay na may katotohanan at kapayapaan. Sasama ba kayo ni Sofia sa akin? Napatitig si Victoria sa lalaking nagligtas sa kanyang anak, sa lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang tanong ni Thomas ay tila isang pintuang bumubukas sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan. Handa na ba si Victoria na iwan ang lahat ng natitirang yaman at pangalan sa Maynila para sa isang buhay na payak sa dulo ng bansa? At ano ang naghihintay sa kanila sa gitna ng dagat at bundok? Malayo sa bawat matang mapanghusga, ang alat ng hangin na nagmumula sa dagat ng Batanes ay humahalo sa bango ng nilagang sampalok at sariwang isda sa loob ng kanilang maliit na kusina. Malayo sa ingay ng Maynila at sa nakakasakal na karangyaan ng kanilang dating mansyon, ang bawat hininga ni Victoria ngayon ay tila mas malalim at mas malinis. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga batuhan sa di kalayuan ay nagsisilbing oyayi sa kanilang bagong buhay, isang buhay na payak, tahimik, at punong-puno ng katotohanan. Nakatayo si Victoria sa harap ng isang maliit na kalan, maingat na hinihiwa ang mga gulay para sa kanyang nilulutong sinigang. Ang kanyang mga kamay, na dati tanging panulat at mamahaling baso lamang ang hawak, ay mayroon na ngayong mga bahagyang kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng kanilang maliit na bahay na gawa sa bato. Ngunit sa bawat haplos niya sa mga simpleng kagamitang ito, nararamdaman niya ang isang uri ng dignidad na hindi na ibigay sa kanya ng kahit anong posisyon sa kumpanya. Ma'am Vicky, mukhang kailangan ninyo ng tulong sa paghiwa ng labanos. Ang boses ni Thomas ay puno ng panunukso habang papasok ito sa kusina. Suot ang kanyang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. May dala siyang isang basket ng mga sariwang kamatis na pinitas niya mula sa kanilang munting taniman sa likod bahay. Napalingon si Victoria at bahagyang nangumiti. Ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa init ng kalan at sa presensya ng lalaki. Akala ko ba ay abala ka sa pag-aayos ng bubong? Kaya ko na ito, Thomas. Natututo na ako, di ba? Lumapit si Thomas at tumayo sa likuran ni Victoria. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsilyo
mula sa kamay ng babae. Ang kanyang dibdib ay bahagyang dumidikit sa likod ni Victoria. Naramdaman ni Victoria ang init ng katawan ni Thomas at ang bango ng tuyong damo at araw na dumikit sa balat nito. Sa isang banayad na galaw, hinawakan ni Thomas ang kamay ni Victoria upang gabayan ito sa tamang paraan ng paghiwa. Ang bawat hiwa ay dapat may kasamang pasensya, Victoria. Bulong ni Thomas sa tabi ng kanyang tainga. Gaya ng paghilom ng ating mga sugat, hindi ito minamadali. Napatigil si Victoria. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng sandaling iyon. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pagtibok ng puso na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang umuusbong na pag-ibig na malaya mula sa anumang interes o yaman. Ito ang tunay na kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na ikaw ay ligtas at pinahahalagahan sa gitna ng pagiging payak. Sa labas, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, naroroon si Sofia. Wala na siyang wheelchair. Ang bata ay dahan-dahang naglalakad sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang mahihinang tunog ng kagalakan, mga tunog na unti-unti nang nagiging mga salita. Ang kalikasan ng Batanes ay naging pinakamagaling na gamot para sa sugatang kaluluwa ng bata. Tingnan mo siya, Thomas, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat habang nakatingin sa anak sa labas ng bintana. Sino ang mag-aakalang dito natin matatagpuan ang langit sa gitna ng putika ng ating nakaraan? Ang langit ay hindi isang lugar, Victoria. Ito ay ang mga taong pinipili nating makasama sa gitna ng bagyo. Sagot ni Thomas, bago dahan-dahang idampi ang kanyang noo sa noo ni Victoria. Isang pangako ng katapatan ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga tingin, isang tipan na walang kailangan pang salita. Ngunit ang kapayapaan ng hapon ay biglang nabasag nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang kahoy na bakod. Isang bagay na hindi karaniwan sa liblib na lugar na yon. Ang mga aso sa kapitbahay ay nagsimulang magkahol ng malakas, tila nagbababala sa isang hindi inaasahang bisita. Lumabas si Thomas at Victoria upang tingnan kung sino ito. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestido at may malaking sombrero ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang pagkilos ay may bahid ng karangyaan na tila hindi nababagay sa magaspang na kalsada ng probinsya. Nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin sa mata, napatigil si Thomas. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Elena? Bulong ni Thomas. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at isang uri ng sakit na akala ni Victoria ay matagal na niyang nabaon. Tumingin ang babae kay Thomas, pagkatapos ay kay Victoria, at sa huli ay kay Sofia na noon ay tumigil na sa paglalaro at nakatitig sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Isang ngiting nagtataglay ng mga lihim na hindi pa naibubunyag. Matagal din kitang hinanap, Thomas, sabi ng babae. Ang boses ay tila isang multo mula sa nakaraan. Akala mo ba ay ganoon na lang kadaling talikuran ang lahat? Akala mo ba ay sapat na ang magtago rito kasama ang babaeng sumira sa pamilya mo? Sino ang babaeng ito sa buhay ni Thomas? At anong bagong unos ang dala niya na maaring sumira sa kapayapaang pilit na binuo ni Victoria sa gitna ng Batanes? Bakit, Thomas? Sa dami ng babae sa mundo, bakit ang kapatid pa ng taong pumatay sa kapatid ko? Nakalimutan mo na ba ang hitsura ni Maria nung huli mo siyang makita sa loob ng kabaong? Nakalimutan mo na ba ang dugo ng anak mo na nasa mga kamay ng pamilyang ito? Ang bawat salita ni Elena ay tila isang hagupit ng latigo na may kasamang asin. Nakatayo siya sa harap ng maliit na bahay na bato. Ang kanyang mga mata ay nagniniingas sa galit habang nakatingin kay Thomas at Victoria. Si Elena ay ang nakababatang kapatid ni Maria, ang pumanaw na asawa ni Thomas. Sa loob ng 5 taon,
Si Elena ang naging boses ng pighati ng kanilang pamilya at ang makita si Thomas na kasama ang isang De Los Santos ay isang kataksilan na hindi niya kayang palampasin. Nakatayo si Victoria sa likuran ni Thomas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling braso. Nararamdaman niya ang matinding hiya at sakit. Kahit anong gawin niyang paglilinis sa kanyang buhay, ang kanyang apelyido ay mananatiling isang sumpa para sa mga taong tulad ni Elena. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihing tinalikuran na niya ang lahat. Ngunit alam niyang walang salita ang sapat upang paghilumin ang isang pusong namatayan. Elena, sapat na! May nahong suway ni Thomas, ngunit may lalim ng lungkot sa kanyang tinig. Ang puot ay hindi magbabalik kay Maria. Si Victoria ay hindi ang kanyang kapatid. Siya ang tumulong sa akin upang makamit ang katarungang matagal nating ipinagkait sa ating mga sarili. Katarungan? Tinawag mo itong katarungan? Tawa ni Elena. Isang tunog na puno ng pait. Binayaran ka ba niya? O baka naman nabulag ka na ng ganda niya, kaya nakalimutan mo na ang amoy ng sementeryo? Hindi sumagot si Victoria. Sa halip, lumakad siya pasulong at tumayo sa harap ni Elena. Dahan-dahan siyang yumuko, isang tanda ng matinding paggalang at pagpapakumbaba. Haluin mo ako kung gusto mo, Elena. Saktan mo ako. Tanggap ko ang lahat ng galit mo dahil alam kong karapat-dapat ako rito. Pero huwag mong idamay si Thomas. Siya ang pinakamabuting taong nakilala ko. At kung mayroon mang dapat sisihin sa lahat ng sakit mo, ako yon. Ako lang. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Tila maging ang hangin ay napatigil sa pag-ihip. Tiningnan ni Elena si Victoria mula sa kanyang mga kamay na may kalyo hanggang sa kanyang simpleng kasuotan. Wala na ang bakas ng isang mapagmataas na bilyonaryo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng handang pasanin ang lahat ng krus para sa taong mahal niya. Lumipas ang mga araw at nanatili si Elena sa bayan. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Victoria. Nakita niya kung paano sumasama si Victoria sa mga asawa ng mga mangingisda upang magbilad ng isda sa ilalim ng nakatirik na araw. Nakita niya kung paano ito tumutulong sa paghatak ng mga lambat sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa basang buhangin at ang kanyang balat ay unti-unti nang nangingitim sa init. Walang reklamo, walang arte. Isang hapon, habang nagtutulungan ang mga taga-baryo sa isang bayanihan upang ilipat ang isang bangka, nakita ni Elena si Victoria nakasama sa mga humahawak ng lubid. Ang pawis ay umaagos sa mukha ni Victoria. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa bigat, ngunit hindi siya bumitaw. Doon, sa gitna ng pagpapagal at pagkakaisa ng mga taga-Batanes, nakita ni Elena ang tunay na pagsisisi ni Victoria. Hindi ito isang palabas para sa media. Ito ay isang pag-aalay ng sarili. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Victoria ng isang simpleng hapunan para sa kanilang lahat, kasama si Elena. Ang lamesa ay gawa lamang sa kawayan at ang pagkain ay nakahain sa mga dahon ng saging. Ang bawat isa ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga alon at ang mahinang huni ng hanging gabi ang naririnig. Si Sofia ay nakaupo sa tabi ni Thomas. Ang kanyang mga mata ay masigla at puno ng buhay. Tiningnan ng bata ang kanyang ina, pagkatapos ay kay Thomas, at sa huli ay kay Elena, na tila nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Dahan-dahang binitawan ni Sofia ang kanyang kutsara. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng kamay ng matanda. Isang haplos na kasing lambot ng bulak. Papa Thomas, Mama, kain na tayo. Masarap ang luto ni Mama. Ang boses ni Sofia ay malinaw, buo, at punong-puno ng pagmamahal. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga ay tila napatigil. Ito ang unang pagkakataon na nakapagsalita si Sofia ng isang buong pangungusap. Isang himalang nagmula sa katahimikan ng maraming taon.
Ang boses ng bata ay tila isang anghel na nagdala ng mensahe ng kapayapaan sa gitna ng digmaan ng mga matatanda. Napaiyak si Victoria. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad. Si Thomas naman ay napapikit. Dinaramdam ang tagumpay ng kanyang pagiging doktor at ama. Maging si Elena ay naramdaman ang paglambot ng kanyang puso. Sa boses ng isang bata, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw. Tumingin si Elena kay Victoria at sa pagkakataong ito, wala na ang talim sa kanyang mga mata. Marunong na siyang magsalita. Siguro nga, ang pag-ibig ay may sariling paraan ng pagpapatawad na hindi kayang intindihin ng isip ko. Ngunit sa kabila ng himalang ito, isang lihim pa rin ang nakatago sa ilalim ng una ni Victoria. Isang liham na dumating kaninang umaga mula sa abogado ni Eduardo sa Maynila. Isang liham na nagsasabing ang laban ay hindi pa tapos at may isang huling alas ang kanyang kapatid na maaring bumago sa lahat ng kanilang nasimulan. Ano ang nilalaman ng liham na yon? At kakayanin ba ng kanilang bagong nahanap na kapayapaan na harapin ang huling hamon ng nakaraan? Ang huling liham mula sa Maynila ay hindi isang banta, kundi isang huling hininga ng isang naghihingalong imperyo. Habang binabasa ito ni Victoria sa harap ng kanilang bintana na nakaharap sa dagat, naramdaman niya ang huling bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Si Eduardo ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataong makalaya. At si Doña Clarita ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng ospital. Mag-isa, sa gitna ng katahimikang siya rin ang bumuo. Wala nang natira sa yaman ng mga De Los Santos. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay naibenta na upang bayaran ang mga biktima ng kanilang mga maling gamot at upang ponduhan ang mga maliliit na ospital sa mga liblib na lugar. Ngunit para kay Victoria, ang pagkawala ng kanyang yaman ay ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Tapos na ang lahat, Victoria. Ang dilim ay tuluyan ng lumisan. Ang boses ni Thomas ay nanggagaling sa likuran niya. Inilagay ng lalaki ang kanyang mga kamay sa balikat ni Victoria. Ang kanyang haplos ay puno ng init at proteksyon. Tumingin si Victoria sa kanyang mga kamay. Wala na ang diamanteng singsing, ngunit meron itong mga marka ng paggawa at pagmamahal. Hindi ko akalain na sa pagkawala ng lahat, doon ko pa matatagpuan ang tunay na ako, Thomas. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng aking pagkabulag. Ang araw ng katarungan ay sinundan ng araw ng pagkilala. Sa maliit na plaza ng bayan, nagtipon ang mga taga-Batanes. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng lisensya ni Dr. Thomas Villafuerte ay mabilis na kumalat. Hindi na siya ang misteryosong hardinero. Siya na ngayon ang manggagamot ng kanilang komunidad. Sa gitna ng pagdiriwang, nakatayo si Victoria sa tabi ni Thomas. Siya ang nagsisilbing tagapamahala ng maliit na klinika. Ginagamit ang kanyang talino sa negosyo upang masiguradong may sapat na gamot at kagamitan ang mga mahirap. Si Elena, na dati puno ng puot, ay naroon din, tumutulong sa pag-aayos ng mga bulaklak dapo at ligaw na orkidya sa paligid. Ang kapatawaran ay tila isang mabangong samyo na bumabalot sa kanilang lahat. Nang sumapit ang hapon, dinala ni Thomas si Victoria at Sofia sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang dambuhalang painting ng pag-asa. Walang mamahaling gown, walang mga sikat na bisita. Sa harap ng dagat at sa ilalim ng saksi ng langit, kinuha ni Thomas ang isang simpleng singsing na gawa sa hinabing pilak at shell. Victoria, sa harap ng dagat na naging saksi sa ating pagsisimula, ipinapangako ko na ang bawat aninong gagawin ko ay laging may kasamang liwanag. Hindi kita maibabalik sa palasyo, pero bibigyan kita ng isang tahanan na walang lihim at walang takot. Pakasal ka sa akin? Ang mga luha ni Victoria ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng wagas na kaligayahan.
Oo, Thomas. Kahit saan, basta't kasama ka. Lumapit si Sofia at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ang bata ay tumingala at tumawa. Isang malutong at masayang tawa na nagpapatunay na ang mga sugat ng nakaraan ay ganap na ring naghihilom. Sa gabing iyon, sa loob ng kanilang maliit na bahay na bato, nagsindi si Thomas ng isang maliit na lampara. Gaya ng dati, bumuo siya ng mga anino sa pader. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito anino ng isang ibon o aso. Bumuo siya ng anino ng 3 tao na magkahawak kamay, isang ama, isang ina, at isang anak. Tingnan mo, Sofia, bulong ni Thomas. Ito ang ating kwento. Isang kwentong nagsimula sa dilim, pero natapos sa liwanag ng pag-ibig. Nakahilig ang ulo ni Victoria sa balikat ni Thomas habang si Sofia ay dahan-dahang nakatulog sa kanilang gitna. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang maayos na koro. Nagpapatunay na sa dulo ng bawat lagusan, palaging may naghihintay na liwanag para sa mga taong matapang na harapin ang katotohanan. Ang mga anino sa pader ay patuloy na sumasayaw sa ilalim ng malamlam na liwanag, tila mga piping saksi sa isang himalang naganap, sa gitna ng 2 pusong minsan nang nawala. Ngunit muling nahanap ang daan pauwi. Ang panahon ay parang tubig sa dagat ng Batanes, minsan ay maalon at mapanganib, ngunit sa huli ay lagi itong kumakalma upang ipakita ang linaw ng kailaliman. Lumipas ang 3 taon, simula ng talikuran ni Victoria ang kanyang madilim na kaharian sa Maynila. Sa loob ng mga taong yon, ang bawat sugat na akala niya ay hindi na maghihilom ay dahan-dahang naging mga pilat na lamang, mga paalaala ng isang digmaang kanyang napanalunan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Nakatayo si Victoria sa balkonahe ng kanilang bahay na bato, tinitingnan ang malawak na taniman ng mga halamang gamot na siya mismo ang nag-aalaga. Wala na ang mga diamante sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, puno ng sigla at tunay na kagalakan. Ang kanyang buhay ngayon ay malayo sa ingay ng mga boardroom. Ang kanyang mga araw ay abala sa pagtulong kay Thomas sa klinika at sa pagpapalaki kay Sofia. Mama, tingnan mo ang nakuha ko sa pampang. Isang malaking shell. Ang ganda ng kulay, di ba? Ang boses ni Sofia ay parang isang masayang himig na bumabasag sa katahimikan. Patakbong lumapit ang bata. Ang kanyang mga binti ay malakas at ang kanyang muka ay puno ng kulay. Hindi na siya ang batang anino na takot sa sariling boses. Ngayon, si Sofia ay isang batang hindi maubusan ng kwento. Isang batang malayang nakakapagsalita dahil alam niyang bawat salita niya ay pinapahalagahan. Lumuhod si Victoria upang yakapin ang kanyang anak. Ang ganda nito, Sofia. Parang ikaw. Kahit gaano katagal na itago sa ilalim ng buhangin, lumalabas pa rin ang tunay na kinang kapag nahugasan na ng dagat. Dahan-dahang lumabas si Thomas mula sa loob ng bahay bisibambi. Bit-bit ang kanyang doctor's bag. Ngayong araw ay pupunta siya sa kabilang isla upang bisitahin ang mga pasyente doon. Huminto siya sa tabi ni Victoria at Sofia at sa isang mabilis, ngunit punong-puno ng pagmamahal na galaw, hinalikan niya ang noo ni Victoria. Kailangan ko nang umalis, Victoria. Baka abutin ako ng laki ng alon sa pagbalik. Sabi ni Thomas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling maniwala sa kabutihan. Mag-iingat ka, Thomas. Hihintayin ka namin sa hapunan. Sagot ni Victoria habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng asawa. Sa bawat haplos ng kanilang mga kamay, naroon ang sagot sa lahat ng katanungan ng nakaraan. Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Victoria at sa bawat araw na nakakangiti si Thomas nang walang pait, doon ay naroon ang kapatawaran. Pinatawad na ni Victoria ang kanyang sarili, hindi dahil kinalimutan niya ang kanyang mga pagkakamali, kundi dahil pinili niyang ituwid ang mga ito.
Pinatawad na ni Thomas ang tadhana dahil kung hindi dahil sa bagyong yon, hindi niya matatagpuan ang pamilyang ngayon ay bumubuo sa kanyang mundo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Sa maliit na komunidad na ito, kung saan ang lahat ay nagtutulungan at walang lihim na itinatago, nahanap nila ang tunay na katiwasayan. Wala na ang takot kay Eduardo o ang bigat ng mga kasalanan ni Clarita. Ang mga pangalang yon ay naging mga anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Ang buhay ay parang isang anino sa pader. Kung titingnan mo lang ang dilim, matatakot ka. Ngunit kung titingnan mo ang pinagmumulan ng liwanag, makikita mo ang ganda ng bawat hugis. Ang tunay na yaman ay hindi ang gintong nasa kaban, kundi ang pag-ibig na handang magsakripisyo at ang katotohanang handang mamatay para sa katarungan. Sa dulo ng lahat, ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng isang buhay na inilaan para sa ikabubuti ng iba. Habang pinapanood ni Victoria ang bangkang sinasakyan ni Thomas na dahan-dahang lumalayo sa pampang, naramdaman niya ang init ng kamay ni Sofia na nakahawak sa kanya. Tumingala siya sa asul na langit ng Batanes at huminga ng malalim. Ang kwento ni Victoria at Thomas ay hindi nagtapos sa isang the end. Ito ay isang patuloy na daloy ng pasasalamat, isang walang katapusang awit ng paghilom, at isang patunay na kahit gaano man kalalim ang pagkabaon sa putik ng nakaraan, ang bawat kaluluwa ay may kakayahang bumangon, maglinis, at muling magningning sa ilalim ng sikat ng araw. Dito, sa dulo ng bansa, nahanap nila ang kanilang simula. At sa bawat aninong sasayaw sa kanilang dingding sa gabi, alam nilang wala na itong dalang takot dahil ang kanilang tahanan ay nababalot na ng wagas at tapat na liwanag.